Alam mo, naalala ko nung kabataan ko, grabe, sobrang kulit ko sa nanay ko at gusto ko siya palaging kasama. One time nga, no, may bagyo nung araw na yon, tapos pupunta siyang palengke. Pinilit ko talagang sumama. Inis na inis yung nanay ko sa akin. Pagdating namin sa palengke, nangungulit ako dahil uhaw na ako. Bumibili siya ng mga groceries, ano. Sa kakakulit ko sa kanya, di bumili siya sa akin binila niya ako ng soft drinks. Tapos pagtingin niya, nawawala na yung kanyang wallet. Tapos nandun ako, iniinom ko lang yung soft drinks ko. Inosente, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko makalimutan yun dahil sobrang galit yung nanay ko sa akin sa kakulitan ko. Grabe. Tapos ito pala, may picture ako ng mga kapatid ko. Ito, kasama ko sila dito. Oh, di ba? Ang cute ko dyan, ano? Oh, ito pa, isa pang picture to. Kasama ng aking mga pinsan naman. Oh, ayan. Tingnan mo kung makita mo kung saan ako dyan. Medyo obvious nga eh. Alam mo, ang dami kong mga magagandang memories growing up. At kaya nagtataka ako kung bakit si Alice Go walang makwento ni isa about her childhood. At hindi lang yun, paulit-ulit na lang siyang nagsasabi na simple lang buhay niya, she grew up in the farm. Tapos, nung tinatanong siya, hindi siya makapagkwento ni isa about her childhood. Mga barkada, mga kaibigan, pamilya, kahit na ano, wala. Kahit na nga sabihin natin wala siyang kasama sa farm growing up at kasama lang niya yung katulong, baka may kwento siya about the katulong. O kaya yung mga kasama niya na sa bahay, kahit sino man lang yun. Di ba? Kaya dahil dito, hindi mo masisising magtaka ang tao kung sino ba talaga itong si Alice Go at kung nagsasabi ba siya ng katotohanan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung dalawang nakaraang hearing at yung mga lahat ng inconsistencies at kasinungalingan na sinabi niya sa kanyang pagharap sa Senado. At dahil sobrang daming kasinungalingan ng sinabi ni Alice Go, i-breakdown natin siya into different parts para mas mabilis nating maintindihan. Ang una natin pag-uusapan ay yung kanyang personal life, starting with her birth certificate. At wag natin kakalimutan kung ba't natin ginagawa itong investigasyon sa Senado. Ginagawa natin to dahil may mga illegal at criminal activities na nangyayari sa may Bamban, Tarlac. May isang malaking pogo doon na gumagawa ng human trafficking, sex trafficking, ng scams na hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. At money laundering, may prostitution, may drugs, murder, torture, lahat na ginagawa nila dito. At nagiging scam capital na ang Pilipinas ng buong mundo. At kaya natin kinu-question ang pagkatao ni Alice Go at kung sino ba siya talaga dahil mukhang kasabwat siya dito. At ang kanyang buong pagkatao ay mukhang inimbento lamang para mapagpatuloy at mapalaki pa nila yung kanilang mga gawaing kriminal. At mas nakakabahala pa dito na isa siyang government official sa Pilipinas at mukhang dayuhan siya. Para malaman natin kung sino siya, ang una natin kailangan malaman ay Pilipino ba si Alice Go? Okay, paano ba maging Pilipino? Ang ating bansa ay sumusunod sa prinsipyo ng Jus Sanguinis. Diyos ko, ang hirap naman i-pronounce ito. Ang ibig sabihin nito na ang citizenship ng isang bata ay nade-determine sa citizenship ng kanyang mga magulang. Ngayon, si Alice Go, kiniklaim niya na Filipino siya. At ang basihan niya sa kanyang pagka-Pilipino ay yung kanyang birth certificate na nagsasabi na yung nanay niya at tatay niya ay Pilipino. Pero ito yung problema sa kanyang birth certificate. Unang-una, nakalagay doon tatay niya ay Pilipino. Pero ngayon, inamin niya na ang tatay niya ay isang Chinese national. Hindi lang yon, may pinakita pang Chinese passport sa Senate hearing na nagpapatunay na ang tatay niya ay isang Chinese citizen. Kasi sa China, walang dual citizenship na nare-recognize. Kaya kung may Chinese passport ka at Chinese citizen ka, hindi ka pwede maging Filipino citizen. Yung palang nakikita na falsified at fabricated itong impormasyon na to. Pero pwede pa rin siya maging Pilipino kung ang nanay niya ay Pilipino. So ngayon tignan naman natin yung nanay niya, si Amelia Leal Go. At sabi dito na Pilipino din yung nanay, pero ito na yung problema. Nung chinek ng PSA kung meron bang Amelia Leal Go o kahit Amelia Leal, walang lumalabas na birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, walang kahit na anong identification or legal document na nagpapatunay na merong Amelia Leal Go. Problema natin ngayon, hindi nga natin alam kung totoong tao to eh. Kasi base sa mga dokumento na hindi mahanap o hindi makita, walang tao na may pangalang Amelia Leal Go. So yun ang unang kailangan malaman natin kung totoo ba ito si Amelia Leal Go.
Tapos pag nalaman na natin kung sino ba siya, kailangan natin malaman kung Pilipino ba siya. At dahil wala itong dalawang impormasyon na to, at ang meron lang natin ay yung tatay niya ay Chinese, ang pwede lang natin ma-verify at this point is na pwede maging Chinese citizen si Alice dahil yung tatay niya ay Chinese. Pero kung pwede ba siya maging Pilipino at this point, hindi pwede. Dahil hindi ma-verify kung Pilipino tong nanay niya at kung totoong may nanay ba siya na ang pangalan ay Amelia Lialgo. At mukhang lumalabas talaga na tong nanay niya ay guni-guni lang niya o inimbento lang talaga nila. Tapos idagdag mo pa dito yung mga iba't ibang mga irregularities sa kanyang birth certificate. Nakalagay dito that married daw sila in 1982. Pero nung chinek ka ng PSA, wala silang nakikitang kahit anong marriage certificate. Tapos lumalabas, kinumpara nila sa mga ibang birth certificate ng mga kapatid ni Alice Go. At yung pagkasal naman nila dun is 1987. Kumpara kay Alice na nakalagay na 1982. So ano ba talaga? So kitang-kita mo dito na maraming fabricated o kaya falsified information na nailagay dito sa birth certificate. Idagdag mo pa na late registration ang lahat ng mga birth certificate na to. Apparently, na-file lang to nung mga 17 or 18 years old si Alice. Kasama nung kanyang mga kapatid. So dahil sa irregularities, sa falsified information, fabricated information, and unverifiable information, kailangan maanal itong birth certificate ni Alice Go. At kung gusto talaga ni Alice patunayan na Filipino siya, kailangan niya ngayon magpakita ng ebidensya na Pilipino ang kanyang nanay. Kung totoo nga nag-e-exist tong Amelia Lialgo. Kaya nagugulat nga ako dito kay Senator Cheese Escudero na nagsasabi na kailangan daw ang burden of proof ay nasa accuser to prove na hindi Filipino citizen. Itong si Alice Go. You know, it's so untimely. Kasi dapat sinabi niya yan bago nagpakita ng ebidensya na fabricated, falsified, unverifiable itong birth certificate ni Alice Go. Pero napakita na nga proven na nga Ano pa bang burden of proof ang sinasabi ni Cheese Escudero na magpapatunay na hindi Filipino itong si Alice Go? Hindi ko na talaga alam I mean, am I missing something here? It doesn't make sense. Pero ang sinasabi ni Cheese parang baliktad I just have to claim it. And then ikaw na bahala mag-prove na hindi totoo. So anyone can say, I'm Filipino, tapos Filipino na sila. I don't think it works that way. Unless nga I'm missing something. Okay, ito naman. Simpleng tao lang daw siya. Sabi niya, simpleng tao lang siya. Talaga, simpleng tao na lumaki lang sa farm, tapos may piggery business. Alam mo, ang isang simpleng tao, hindi nakakabili ng helicopter. Ang isang simpleng tao ay hindi sumusuot na itong mga mamahalin na jewelry na sinusuot niya na pag inadap mo lahat yan, mas mahal pa yan sa condo na tinitirahan ko siguro. At isang simpleng tao ay hindi makakabili ng 7 hectares ng property. Hindi nagtutugma yung kanyang sinasabi sa kanyang pamumuhay. At dahil nakikita natin na sobrang daming beses nagsisinungaling si Alice Go, mas paniniwalaan ko yung kanyang mga kilos kaysa yung mga sinasabi niya. Mas paniniwalaan ko yung mga nakikita ko kaysa yung mga naririnig ko sa kanya. At ano pa ba yung mga ibang kasinungalingan na sinasabi niya na nahuli siya kaya napaamin siya? Yung sinabi niya na hindi daw niya kilala si Seaman Go at saka si Sheila Go. Tapos yung kinonfront siya ulit ni Senator Risa Hontiveros on the second hearing kung sino ba si Seaman Go at Sheila Go, biglang sinabi niya na nalaman lang daw niya dahil tinanong niya sa tatay niya kung sino sila at nalaman niya na kapatid niya sila. Pero nung pinakitaan ni Senator Hontiveros ng ebidensya na kilala niya talaga si Seaman at Sheila Go, doon niya inamin na nagsisinungaling siya at ginawa lang daw niyan para protektahan daw yung mga pribadong tao. Sobrang grabing palusot niya kasi hindi lang yan yung sinungaling na ginawa niya, marami pa Kung yan lang sana, okay, pwede pa sana makalusot yan Pero sa dami ng ginawa niyang sinungaling, hindi mo na mapapaniwalaan yung kanyang palusot. At yung pagpatuloy niyang pagsinungaling na sabi niya nakatira daw siya sa farm mag-isa lang, alam mo, simple yan Nung tinanong siya ni Senator Loren Legarda na magkwento lang siya sa kanyang buhay at yung kanyang kabataan na wala siyang makwento at inuulit lang niya yung kanyang script na mukhang na-memorize niya, na simple lang siya, pinanganak siya sa farm, mag-isa lang siya. Tapos ginagawa pa niya yung pagkuha ng simpatya sa mga tao na sinasabi, pasensya na hindi daw perpekto buhay ko. Walang nagtatanong kung perpekto buhay mo. Tinatanong ka lang na magkwento ka ng iyong kabataan. Tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa. Pinupuntahan pa ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from a time you were born. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit.
The fact na hindi ka makapagkwento na kahit na ano, ang ibig sabihin lang nun ay ayaw mong magkwento dahil wala kang makwento ng pagkabataan mo sa may Bamban, Tarlac. Dahil hindi ka talaga lumaki dito sa Pilipinas. Kasi kung meron ka mga childhood memories, mabilis naman ikwento eh. Hindi mo kailangan i-memorize yung script mo na paulit-ulit na default mo pag hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. At yun na nakakapagtaka dito, may script ka na minemorize mo, na pinag-aralan mo. Lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Kaya sa susunod na hearing, kailangan talagang ipaamin ni na Senator Risa Hontiveros etong si Alice Go na nagsisinungaling siya. Na kailangan sabihin ni Alice Go na nagsinungaling ako sa aking birth certificate, sa aking pagkatao, sa aking kabataan, at sa mga susunod na bagay na itatanong nila kay Alice Go, kailangan nila pasagutin si Alice Go ng yes or no lang para hindi na niya mapapaikot-ikot itong mga senador. Kasi magaling siya magpaikot-ikot ng kwento eh. Okay, ang pag-usapan naman natin ngayon ay yung Baofu Compound at may connection ba yan sa Hongsheng at saka sa Zhunyuan Technologies. Kasi pag pinakinggan mo yung sinabi niya sa unang hearing, na tenant lang daw ang Hongsheng sa Baofu at pinakilala lang daw niya ang Hongsheng na tenant niya sa munisipyo para makapag-apply ng lono. Pero ang nakakatawa dito, pinapalabas niya na tenant lang nila ang Hongsheng. Pero ang katotohanan na lumabas sa second hearing, at alalahanin mo hindi niya sinasadyang palabasin to. Lumalabas lang to dahil ito yung katotohanan na pati siya hindi niya na perfecto yung kanyang script. Dahil sinabi niya ngayon dito na alam niya na si Huang Ziyang ang may-ari din ng Hongsheng. Dahil nung nagka-raid sa Hongsheng, sinabi niya na kinausap niya si Huang Ziyang tungkol dun sa raid. Your Honor, kilala ko po si Huang Ziyang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po. At after po ng raid, tinanong ko rin po siya ano nangyari. Sabi rin po niya sa akin, nasa korte na. Yan po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na raid. At bakit mo naman tatanungin yung business partner mo sa Baofu kung hindi mo alam na siya pala ay involved sa Hongsheng? So alam mo pala na involved, kaya nga tinanong mo eh. So dun pa lang nakikita mo na hindi siya nagsasabi ng buong katotohanan sa kanyang mga kwento na pinapalabas niya na tenant lang ang Hongsheng when in fact yung incorporator na partner niya sa Baofu ay ang big boss ng Hongsheng. So konektado yung dalawang kumpanya kasi yung may-ari nun ay pareho. Pero ito yung problema. Doon sa incorporation papers ng Hongsheng, pinapalabas ng mga to na Pilipino daw yung mga may-ari. Pero nung chinek ng mga senador yung incorporators, lahat sila ay either hindi nakatira dun sa address o kaya fake yung address. At ngayon mukhang hindi pa nila mahanap kung sino itong mga taong to. So the entire company is also fraudulent, fabricated, unverifiable. So kailangan na rin cancelin yung SEC papers na yan. At yung buong kumpanya na yan. Tapos idagdag mo pa dyan na doon sa Baofu, 3 sa 4 niyang incorporators are criminals. Si Huang Ziyang is a fugitive. Yung dalawa namang niyang partners ay na-charge for money laundering around $3 billion. Tapos makikita mo dito na inaamin ng dalawang partners niya sa Singapore na yung money laundering nila ay umaabot ng Pilipinas dahil meron daw sila doong real estate development company sa Pilipinas. Ano kayang pangalan ng real estate company na to? Hindi kaya to yung Baofu na kasama si Alice Go? Tapos sinasabi din ni Alice Go na separate company daw ang Zhunyuan sa Hongsheng. Separate nga ba talaga? Pero nung na-meet niya si Walter Wong na taga Zhunyuan Technology daw, ang unang ginawa ni Walter Wong ay nagpresenta ng isang statement regarding yung claims ng isang Vietnamese na empleyado ng Hongsheng na wala daw nangyaring human trafficking and torture. So nakikita mo dito that Walter Wong was connected with Hongsheng and Zhunyuan Technology. Kinonfirm pa to ng PAOK. Nung ni-raid nila yung Baofu compound, pinakita nila dito na yung wanted na fugitive na si Huang Ziyang ang big boss ng Hongsheng at saka ng Zhunyuan na incorporator at partner din ni Alice Go sa Baofu. So nakikita mo na yung 3 kumpanya na yan ay konektado kahit na pinapalabas ni Alice Go na walang connection yung 3 kumpanya na yan. At dun tayo may conflict of interest eh. Kasi yung mayor ng Bamban Tarlac
ay konektado sa mga kriminal at yung business partner na kilala niya ay isang fugitive na na-raid na nga yung compound na yan because of criminal activities. Tapos, binigyan pa niya ulit ng mayor's permit dahil meron daw provisional license from PAGCOR. Mayor Alice Go, alam mo na nga na may raid nga dahil sa mga illegal at criminal activities na ginagawa ng Hong Sheng. So, kahit na may provisional license sila sa PAGCOR, hindi mo pa rin sila dapat binigyan ng mayor's permit dahil nga alam mo na may ginagawa siyang illegal activities. At ang masama dito is business partner mo pati si Wang Ziyang. Kilala mo siya at hinayaan mo lang siya makakuha ulit ng mayor's permit. Wala ka ng palusot eh. Alam mo, dalawa lang naman ang posibilidad kung bakit mo to ginagawa eh. Unang-una, as you claim, talagang mangmang ka lang talaga. You're ignorant and stupid. And you're negligent. Hindi mo ginagawa trabaho mo. O kaya yung pangalawa, which is more probable, you're complicit. Kasabwat ka dito. At kaya mo binigyan ng permit dahil mga kasosyo mo tong mga to. At ito pa, kiniklaim ni Alice Go na nagpapadala daw ng 500,000 up to 2 million yung tatay niya since she was 14. Regularly. Pero hindi niya masabi kung gaano ka-regular, pero siguradong regularly daw. Dapat i-check yan ng BIR kung nagbabayad ba yan ng tamang buwis. Kasi any gifts over 250,000 pesos, matcha-charge pa rin yan ng BIR at a 6% tax rate. Next, kailangan ng AMLA i-check din kung na-declare ba itong mga to kasi kung hindi, money laundering din yan. So, ang daming hinaharap na kaso itong si Alice Go ngayon. Hindi kaya mas posible na galing yung pera at yaman ni Alice Go dun sa dalawang Singaporean na umamin na nagma-money launder talaga sila. At may mga pera na napapadala sa Pilipinas. At ang nakakatuwa dito, no, yung unang hearing pinalabas si Alice Go na nakilala daw niya silang mga Chinese. Tatlo lang yun eh. So, silang mga Chinese. Tapos ngayon sa second hearing, sinasabi niya ang kilala lang daw niya si Wang Ziyang na pinakilala lang daw yung dalawa sa kanya. Grabe, kitang-kita mo talaga dito gaano karaming kasinungalingan yung ginagawa ni Alice Go na hindi na rin niya maalaman kung ano ba yung katotohanan sa kasinungalingan. At dahil sobrang daming kasinungalingan sinabi si Alice Go, kailangan ko talagang i-cut itong video into different parts para lang mabuo natin tong kwento at hindi tayong lahat malito sa